balot pa rin sa takot at nananatili pa rin ang trauma ng ilan po nating mga kababayan sa General Santos City na apektado pa rin po ng malakas na lindol dyan sa Mindanao. Kaya naman, ilan sa kanila ayaw nang bumalik sa kanilang mga tahanan. Kunin natin ang update sa live report ni Erlo Bringas. Erlo, kumusta ang ating mga kababayan dyan? Alex, na nunumbalik na yung karamihan sa pamumuhay ng ating mga kababayan dito sa General Santos City. Pero sa kabilang banda, yung mga may bahay, lalo na doon sa mga subdivision na lubhang naapektuhan nitong mapaminsalang nindo nung Lunes ay halos ayaw nang bumalik sa kanilang tahanan dahil sa pangamba na baka gumuhunan ng tuluyan yung kanilang mga bahay. Yung ilan sa kanila, iniwan na yung kanilang mga bahay at nanirahan na sa ibang mga lugar na kung saan ay may tuturing nilang ligtas. Ang pakiramdam ko po hanggang ngayon yung talagang parang yung na-stress na babahala pa rin kami kay ganito yung tsura ng aming tahanan. Hindi kami nakatira ngayon dahil takot kami sa aftershock. Hindi pa rin maalis ang pangamba ni Mang Rodrigo ilang araw nang nakalipas mula nang tumamang napakalakas na lindol noong araw ng Lunes. Kitang-kita sa kanyang bahay ang epekto ng lindol kung saan nagkaroon pa ng naglalaki ang bitak ang kanilang bahay. Kwento ni Mang Rodrigo, dahil sa naganap na lindol na yan, minabuti nilang makitulog na lang muna sa bahay ng kaanak sa takot na baka matuluyan na ang bahay. Talaga kung ganun siguro wala talagang pinipilang kalamidad kaya nung lumindol talaga. Grabe talaga sinigawan ako ng aking apo. Lolo, labas! Paglabas ng bahay ni Mang Rodrigo, wala nang nakatira sa mga kapitbahay nito. Tignan natin yung mga kapitbahay ni Mang Rodrigo dito sa ka-street niya, dito sa kanilang subdivision. No? Ito, mas malala yung nangyari dito sa ibang mga bahay. Ito, kung inyo makikita, yung buong bakod ng isang bahay ay nabuwal na, pati yung mga bakal at yung kinatatayuan na mismo. Habang ito, tignan pa natin yung isang bahay na nandito sa bandang unahan. Ito, na putol yung poste kaya natumba, at habang dito sa loob ng garahe, ito, wasak yung buong garahe, habang yung lupa nung garahe ay nag-angatan naman. Iba't iba yung naging epekto nung 7.8 magnitude ng lindol dito sa kanilang subdivision. Yung ibang mga bahay ay halos wala nang nakatira at piniling umalis na lamang dahil sa pangamba na baka maulit na naman yung nangyari noong Lunes. Ang panawagan natin sana sa gobyerno ay kaya ng pangako nila na kapag mayroong mga ganyan mga sakuna, ay matulungan nila ang bawat Pilipino. Nadaraanan na ng mga motorista ang gumuhong bahagi ng kalsada papuntang Glan, Sarangani matapos ito buksan sa publiko. Isa ito sa mga kalsadang napinsala dahil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Southern Mindanao noong Lunes. Dahil sa pagbubukas ng daan, mas madali nang makapasok at makakalabas sa mga residente sa bayan ng Glan. Mas mapapabilis na rin ang pagdating ng mga relief goods at iba pang tulong para sa mga pamilyang apektado ng lindol. Kaya yung mga kalye doon at saka mga tulay talagang nasira. I-report ko ngayong umaga na passable na ang kalye papasok at palabas ng Glan, Sarangani. Nabuksan na din sa mga motorista ang daan papasok sa Barangay Margus sa bayan ng Glan, Sarangani matapos ang mabilis ang clearing operations ng DPWH. Muling nadaanan ang nasabing kalsada matapos maalis ang mga debris at pagguho na dulot ng malakas na lindol. So makakapasok na ang mga relief goods natin, makakapasok na ang tubig, ang pagkain, ang diesel, at iba pang mga kinakailangan ng mga kababayan natin sa Glan at ibang parte pa ng Sarangani. Samantala, Alex, update tayo sa ginagawang clearing operation ng DPWH dito sa bahagi ng Pendaton Avenue. Dito yan sa General Santos City. Kagaya nga lang nakikita nyo sa likuran ko, yan yung ginagawang clearing operation ng mga backhoe na inilaan ng DPWH para maalis na yung mismong nalaglag o na buwal na gusali ng isang fast food
food chain at radio station. Nanatiling sarado itong isang lane ng kalsada rito kung kaya't yung ilang mga motorista ay pinapaiwas muna dito sa lugar at pinapahanap ng mga alternatibong ruta. Bukod dyan, yung iba pang mga parte ng General Santos City ay bukas na rin yung ibang establishmento, pero may mga malls pa rin na hindi pa maaring buksan dahil sa tindi na rin ng pinsala na tinamo nung kasagsagan ng pagtama nitong 7.8 na magnitude na lindol dito yan sa Jensan maging sa Sarangani, Alex. Okay, Erlo, kahanga-hangay ginawa ng DPWH na may drone pa sila para makita yung totoong sitwasyon dyan sa Sarangani area, sa province na yan. Pero nagtataka yung ating mga viewers, siguro na ilan natin mga taga-panood, ganun ka ba katagal ng ganun ang road condition dyan sa lugar na yan? Hindi sementado. Mabuti pala nakita sa drone. Actually, Alex, may mga areas naman na sementado, no? Talagang hindi nila matukoy pa sa ngayon kung nasira na yung buong kalsada dahil sa natabunan ng mga lupa or kaya naman nabagsakan ng mga naglalakihang bato. May mga part ng kalsada, Alex, na talagang yung from nahulog na debris, yung mga lupa from bundok, ayun na mismo yung ginawa munang daanan sa gayon. Pero ang sabi ng DPWH, kanilang sisiyasatin pa yung buong kalsada mula dyan sa Glan Sarangani o papasok ng Glan Sarangani hanggang makarating doon sa sentro dahil may mga kalsada pa rin talagang marami yung nalaglag na debris at kailangang mag-double time para maalis yun at matignan kung maayos pa yung kalsada o dapat nang isagawa yung major repair, Alex. Oo, direct paki-post mo na to, itong video na ito, paki-post mo yan, i-stop mo muna, ha? Dahil tingnan natin, kung sementado yung lugar na yan, makikita natin na dapat may mga railings yan eh. May railings ba yan? Parang wala eh. Wala, di ba? Alex, actually nung 2023 nung nag-cover na rin tayo ng lindol dito, no, may mga part ng kalsada talaga diyan sa may Glan, papuntang Glan Sarangani. Wala talagang railings, Alex, pero may mga sementadong kalsada naman. Ang problema, medyo malapit sa aksidente kung titingnan natin, lalo na't may mga parte pa nung kalsada na medyo madilim. So, isa yan sa siguro i-concern din ng mga kababayan natin kapag gabi at madilim, lalo na't magkakaroon ng brownout o kaya magkakaroon ng mga ganitong uri ng sakuna, maiayos na rin ng lokal na pamahalaan dahil sa napakadilim talaga dyan, Alex, sa lugar na yan, lalo na nung napuntahan na natin yan nung bandang 2023 na hindi naman masyado ganun kalala yung naging paglindol nung time na yon, Alex. Pero may binanggit ba si DPWH Secretary Vince Dizon na hihilingin niya sa Malacanang na gawa ng paraan na maayos yan, pariprapan niya para parang Kenon Road eh, di ba? Anytime pwedeng bumagsak ang malaking tipak ng bato dyan, di ba, Erlo? Alex, actually nung tayo ngayon nakita natin yan, sabi nga natin mukhang mukhang medyo alanganin yung gilid kasi kapag nagkaroon ng lindol baka lahat nung nasa taas sumambulat sa kalsada. Ang sabi naman ni Secretary Vince Dizon, ang sinabi sa kanya ng Pangulo, gawin daw lahat ng dapat na gawin na kung major repair, i-repair yung kalsada na yan at gawin yung lahat para nagsaganon ay after nitong sakuna na ito ay mas maayos na magamit yan at kung magkaroon naman ng muli ng sakuna, wag naman na sana hindi ganyan yung magiging mangyari uli na kung saan ma-isolate yung mga barangay sa bahagi niya ng Sarangani, Alex. Naku, sana nanonood at nakikinig si Secretary Vince Dizon sa atin, no? Sana wag lang puro pangako. Aksyonan niya kaagad yan. Dahil yan po'y makakatulong sa mga motorista na dumadaan po dyan sa kalsadang yan. Malaking bagay yan. Kung yan ang talagang daanan ng mga kababayan natin dyan sa Sarangani, Erlo, di ba?
O Alex, kasi kung wala yung kalsada na yan, ang taging option mo, Dagat. 2 oras hanggang 3 oras na bangka mula Naku, doon yun, sa yun. boundary sa Kita nyo? Kapatan, mapunta doon sa mismong sentro ng Glen Sarangani. Pero kung yan lang daanan mismo, around 20 to 30 minutes lang yung biyahe. So yun, ganun kalala ang sitwasyon kung wala yung kalsada na yan at araw-araw na bibiyahe yung ating mga kababayan, Alex. Oh, speaking of gamit ng sasakyan pandagat, kilala itong Sarangani sa mga isda, yung mga blue marlin, yellowfin, ang sasarap dyan. Ako, laking Mindanao ako, pag gusto kong kumain ng kinilaw, pupunta ka ng Jensen, punta ka ng Sarangani. Kumusta ang negosyo nila dyan after the incident, itong lindol? Alex, back to normal naman na yung mga negosyo rito, no? Lalo na yung mga bilihan ng tuna, kilawin, Yun. inihaw. Medyo nadagdagan nga tayo ng 2 kilong timbang dahil sa Oo sarap nga. ng pagkain dito sa Jensen, Alex. O sige, basta ang importante, huwag ka rin mangako pag uwi mo dito, dala ka rin ng frozen na tuna. Joke lang. Kung seseryosohin mo, okay lang, Erlo. Okay, Erlo Bringas, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan.